Kasalukuyang naka-home quarantine sina Hazel at kanyang bagong silang na sanggol habang minomonitor ng barangay. Tinignan po namin yung kanyang umbilical cord. Maayos po yung condition, hindi naman po sa amin pong nakita, wala po siyang infection. Si baby po ay nabigyan naman po namin ng vitamin K, yung mga kaukulang gamot, yung mga turok. Once po na nag-negative po sina ang mga kasama po sa bahay, pwede po nating dalhin sa RHU, San Luis RHU, ang baby po para po sa newborn screening. Nagnegatibo rin sila sa COVID-19 nitong July 4. Sa pinakahuling pag-aaral na ginawa ng Commission on Population and Development noong 2021, nakapagtala ito ng mahigit 136,000 na mga batang may edad 9 hanggang 19 na taong gulang ang nabuntis at nanganak. Tumaas naman ang bilang na ito sa 150,138 noong 2022, pero wala pang eksaktong bilang ng teenage pregnancy cases ng 2023 hanggang second quarter ng 2024. Base naman sa ginawang pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA, isa sa kada 10 sanggol na ipinapanganak araw-araw, minor de edad ang ina. Pilipinas din ang may pinakamataas na teenage pregnancy rate sa buong Asia. Kailangan din yung laws, no? Mas paigtingin ang mga batas natin sa Pilipinas tungkol sa adolescent pregnancy. At the same time, maaaring yung mga serbisyo sa local government unit, no, wala para sa mga adolescent na edad 10 to 19. Kailangan kasi merong information drive na ito yung ways para i-protect mo yung sarili mo. Sa demographic survey ng PSA, nasa poorest of the poor at mga rural area ang pinakamaraming bilang ng mga teenage mother. So, ibig sabihin, problema na talaga ang panganganak sa Pilipinas. Kulang ang doktor, kulang ang facilities. I think the Department of Health should actually work with the DILG as well as the DepEd on how we can actually have an extra fund for teenage pregnancy na manganganak. Kasi it's all about funding . Noong 2022, inilunsad ng Department of Health o DOH ang National Safe Motherhood Program o NSMP. Layunin ng programang ito na tiyakin na ang mga kababaihang Pilipino ay magkaroon ng ganap na access sa mga serbisyo at pasilidad para magkaroon sila ng mas ligtas na pagbubuntis at panganganak.